Alas 12 na po ng tanghali at One Balita Pilipinas na. Sir Chinky, may plano po ako magtayo ng sari-sari store. Maganda ba to? Naks naman. Yan ang pag-uusapan po natin. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Siyempre, ang sari-sari store ang isa sa pinaka-popular na negosyo sa Pilipinas. Pero hindi ko sinasabi na madali ito kaya pag-usapan po natin ang advantages ng sari-sari store. Number 1, mababang puhunan. Pwede ka siguro magsimula ng mga 5,000 to 10,000. Basta meron ka ng pwesto. Baka ang pwesto mo, bahay mo lang harap ng bahay mo lang. Number 2, in demand to sa komunidad. Kasi karamihan ng tao ay lumabas. Gusto nila convenience. Kahit maliit, consistent ang kita, di ba maganda po yan. Tulad ng bigas, kape, sardinas, sukal, toyo, mantika, nuts naman. Ang tawag po natin dyan ay FMCG, Fast Moving Consumer Good. Ang kagandahan nito, flexible operation. Kasi pwedeng may manage sa bahay. As a matter of fact, niloloko nga namin di ba? 24/7 ang aming sari-sari store. Bakit? Anytime pwede kang pumatok. And then number 4, ang ganda nito, no? Pwede kang mag-build ng relationship sa kapitbahay mo. Nakatulong ka na, nakapag-serve ka na sa community, kumita ka pa. Pero ano po ang challenges ng sari-sari store? Siyempre, maliit lang po ang kita per item. Ang tubo, piso-piso, minsan 5%, 10% kada produkto. Kailangan malaki po ang benta para kumita ng malaki. Pangalawa, ito na po, utang problem. Maraming sari-sari store owners ang nalulugi dahil nga sa pautang at di nababayaran. Kaya nga, very important, kung gusto nyo magpautang, maglagay kayo ng limit kada kliyente. Pangatlo, daming kompetisyon. Di ba? Kanto-kanto na lang di ba? Parang may mga sari-sari store. Pang-apat po, yung pagka nag-overstock po kayo, minsan, nag-e-expire na or hindi mo na pagpapansin, nasisira na po yung item. Kaya nga, ang sari-sari store ay magandang negosyo kung alam mo ang papasukan mo, kung alam mo paano magpatakbo, may disiplina ka sa paghahawak ng pera. Ang sikreto po ay hindi lang sa benta. Kung paano po natin minamanage ang ating pera, syempre minamanage ang ating tindahan, at syempre pakikipagkapwa tao. Sana naman natulungan kayo ng episode na ito. Tatandaan mga kapatid, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Lunes. Malacanang pumalag sa naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mauuwi sa diktadorya ang kasalukuyang panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos. Mr. Marcos is veering towards a dictatorship. Mupusta ko sa inyo, dili na manaog pagkahuman sa iyang termino. Ilang politiko na mataan sa Panagbanga Festival sa Baguio nitong weekend. Commission on Elections o COMELEC nakiparada rin dyan. Department of Health maglulunsad ng nationwide campaign kontra dengue ngayong araw. Kasabay niyan, PhilHealth nakahanda daw na umasiste sa mga mauospital dahil sa naturang sakit. Pag-uusapan natin. Pope Francis, stable na raw ang mga baga pero may bahagya na umanong tama ang kidney. Ang Santo Papa, bali-balitang may habilin na raw sakaling hindi na may pagpatuloy ang tungkulin. At Baron Geisler, may sagot sa napabalitang naaresto siya sa Mandaue City dahil umano sa sobrang kalasingan. Giit ng incognito actor, misinformation ang lahat. Balitang mainit-init pa! Yan ang latest sa showbiz sinahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cosset. One Balita Pilipinas! Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Palaisipan sa mga otoridad kung sino ang nasa likod ng pagpatay sa lalaking natagpo ang tadtad ng saksak sa Iloilo. Pero ang biktima, dati na raw may mga kaso tulad ng pagnanakaw. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Tila nakasakay pa sa motorsiklo ang lalaking natagpo ang may mga saksak sa katawan at wala ng buhay
sa isang tubuhan sa Iloilo. Pasado alas 7 ng umaga kahapon nang respondihan ng mga pulis ang report sa isang bangkay ng lalaki sa masukal na bahagi ng Barangay Paga, San Enrique, Iloilo. Nakumpirmang hindi residente ang lalaki sa lugar, kaya hirap silang makilala siya dahil wala nang ibang na-recover na gamit bukod sa motorsiklo. Wala ring nakitang murder weapon na dugo, kaya tingin nila hindi doon nangyari ang krimen at itinapon lang doon ang bangkay. Pero kahapon, lumapit ang nagpakilalang misis ng biktima at kinilalang bangkay na si alias Donnie, 47 anyos, habal-habal driver at residente ng Kalinog, Iloilo. Palaisipan sa kanila kung paano nakarating sa San Enrique ang biktima na ayon sa kanila ay kabidor. Taong 2022, nasangkot din umano si Donnie sa isang kaso ng robbery hold-up sa Kalinog. Patuloy ang investigasyon ngayon ng mga polis kung may kinalaman ba ito sa pagkamatay ng biktima. Sa backtracking sa CCTV footage sa lugar, may namata ang mga kahina-hinalang lalaki sakay ng motorsiklo. Ginagawan pa ng paraan para mas mapalinaw ang kopya at masiguro kung sila ba ang responsable sa krimen. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang muka ng balita. Nananatiling nasa critical condition si Pope Francis ayon sa Vatican. Patuloy na nilalabanan ng Santo Papa ang double pneumonia pero nitong weekend naging critical ang lagay niya matapos makaranas ng prolonged asthma-like respiratory crisis. Kinailangan din siyang sumailalim sa blood transfusion. Bukod pa dyan, lumabas sa blood test na may slight kidney issue si Pope. Pero kaya pa naman daw itong agapan, sabi ng mga doktor. Sa kabila niyan, alerto at well-oriented pa rin daw si Pope Francis. Sama-sama pa rin ang mga Katoliko sa buong mundo sa pagdarasal para sa Santo Papa gaya rito sa Pilipinas. Sa panayam naman sa programang Ted Filon at DJ Chacha sa Radyo 5, sinabi ni Father Gregory Gaston, rector ng Pontificio Colegio Filipino sa Roma, na maging doon ay nananatiling limitado ang impormasyon kay Pope Francis. Sa ngayon kasi, nandun of course yung mga doctors ng Italian doctors and then meron din mga Vatican na doctors. Ngayon kung sino talaga nakakalapit dun sa Pope, naku, hindi ko talaga alam. At least yung Secretary of State sabi niya na hindi naman daw siya nakabisita doon kay Pope. Parang nabalita na nga na actually mga parang months ago pa medyo nabalita na may letter, parang letter si Pope na or medyo instruction ganun no, na anong gagawin kung hindi na siya maging capacitated na. So, ayun, although hindi nagawang public, I think yung isa din na nasabi, ewan kung galing sa kanya talaga or what, no, na kung sakali, kung dumating na yung panahon, parang gusto niya doon siya malibing sa Santa Maria Maggiore, sa St. Mary Majors. Sa iba pang balita, muling tiniyak ng PhilHealth na may benefit package para sa mga pasyenteng may dengue. Una na rin nilang inanunsyo na itinaas ang coverage rate para sa hospitalization ng severe dengue cases ng hanggang 193%, kasunod ito ng pagtaas ng kaso ng dengue sa bansa. At para po pag-usapan yan, makakasama natin si PhilHealth President Dr. Edwin Mercado. Magandang tanghali po sa inyo, Doc. Magandang tanghali, Angelica, at sa lahat ng ating tagapakinig. Magandang tanghali po. Angela po. Doc. Angela pala, sorry. Pasensya na po. Wala pong problema. Thanks for joining us po today. Unang-unang katanungan po, epektibo na po ba itong hanggang 193% benefit package para nga po dito sa severe dengue cases? Opo, effective na po yan. Pero hindi lang po yung pinaka-severe dengue ang ating tinitingnan. Ano po? Meron po tayong mga access points. Doon pa lang po sa mga iba't ibang stages po ng dengue. Usually po yan, nag-uumpisa kasi ng may lagnat ka muna. Hindi pa po tayo tiyak na talagang ito ba ay mag-progress o magiging critical. So yun po, pag maaga pa lang, pwede na tumangguni kaagad dun sa mga consulta clinic. Yun po yung kung saan na meron na rin po mga pangunang laboratoryong ginagawa. Pagkatapos po, yung critical phase po, yan po yung pagka nagkaroon na po ng mga pagbaba ng platelet at yun po yung talagang kung kailangan pong pumunta na sa ospital. Meron pong for mild cases na hanggang 19,500 at meron naman pong for severe cases kung saan po
kailangan na magtali ng dugo, may mga karagdagang eksaminasyong ginagawa ng almost 47,500 pesos. Ayun Ang naman coverage po. po. Opo. And paano po pala, Doc, kasi may mga cases tayo na babalitaan na hindi lang po isa, 2 beses nagkakaroon ng dengue yung isang specific patient, minsan 3 beses. Mako-cover din po ba ito ng PhilHealth kung ilang beses po siya nagkaroon ng dengue? Opo, yung pong pagkakaroon po naman ng dengue, kahit may relapse na tinatawag, wala na po tayong limitasyon ng single period confinement. Pwede pong basta po nagkataon na nabinas o meron po mga nagkaroon po ng mga potential na additional complications after the first confinement. Yun po i-cover pa rin po. Paano po yung mga outpatient? Ayun nga po, pagka symptoms pa lang na may lagnat, pangunang bahagi na di pa naman tiyak kung talagang magiging malala, doon po yung sa konsulta. Yun po yung mga tinatawag na primary care clinic. Okay. Pagka nag-uumpisa pa lang po. Right. Doon po sa mga ibang reports namin na po, majority daw po ng mga nagkakaroon ng dengue, mga kabataan. Sila po ba ay, kumbaga, ay makaka-avail din po nitong benefit package? Opo, dito lahat ng ano man po ang kalagayan. Yes, So yan Doc? po ay covered po across all age group po yan. Bukod po dito sa dengue package natin, Doc, ano pa po yung mga nakalinyang dagdag benefit package ng PhilHealth? Meron po tayong kaluluntad lang na kung tawagin namin ay outpatient benefit for emergency cases. So yung pong datihang kailangan manatili sa ospital ng 24 oras para makover po ng PhilHealth. Kapag kayo po ay critical or urgent or emergent na sinasabi at pumunta sa isang emergency room, di ho kailangan ma-admit o tumigil ng 24 oras, i-cover na rin po yung inyong mga laboratory procedure. Yun lang po, meron pong tinatawag na fixed fee kada procedure at depende po sa hospital na pinupuntahan po ng ating mga miyembro, may maaari pong mga excess ng konti po. Pero substantially po ay mako-cover na yun ng ating ER outpatient benefit package. So, a few weeks ago po, nag-declare ang Quezon City na meron nga pong dengue outbreak at meron din po ilang mga lugar pa rin po sa atin dito na may mga dengue outbreak na rin po. Kumusta po yung response po ng PhilHealth doon sa mga areas na may mga dengue outbreak? So, ang nangunguna po dyan sa mga outbreak areas ay ang Department of Health. Yeah. Nire-ready po nila yung kanilang mga health centers at saka po yung mga hospital. Ang PhilHealth po ay kami sumusuporta po. Kung ano po ang mga kailangang bayaran sa ating mga public hospitals na nagbibigay po ng mga benepisyo at mga serbisyo sa ating mga dengue cases, ay agaran din po naming binabayaran. Ang guidance po binibigay namin sa aming mga regional units, yan po sa area na sinabi nyo, ay medyo po bilisan yung pagpo-process ng claim. Opo. Taking this opportunity na rin po para tanungin po kayo tungkol dun po sa backlog payment po sa mga ospital natin. Nasaan na po tayo pagdating po dun sa ganung usapin? Ilang porsyento na po? Ang kalimitan pong nagiging sanhi ng backlog payment po or denied claim, kung pagsasama-samahin natin, ayun pong pagka-lapse po nung payment period. Meron po kasing nakatakdang 60-day ho mula nung ma-discharge ang pasyente. At ito po ay automatically pong dinideny kasi sa loob na po yan ng computer program natin po . Medyo hintayin lang po natin yung mga susunod na araw, hopefully within the week or next week, meron po kaming ihahatid na balita tungkol dito. Okay. Medyo hinihintay lang po nating balangkasin po yung implementing rule. Right. Para po pag in-announce namin ay tuloy-tuloy na. Alright, maraming salamat po sa inyong oras sa President Dr. Edwin Mercado ng PhilHealth. Sa iba pang balita, namatay pagkatapos manganak ang isang ina sa Palawan. Pero bukod sa perang pambayad sa mga gastusin, hiling ng nabalong padre de pamilya na mabigyan din ng breast milk ang naulilang sanggol. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual.
Pumanaw ang isang ina sa Palawan at naulila niya ang kanyang sanggol na kapapanganak pa lang. Normal naman daw ang lahat bago manganak ang 25 anyos na si Rowilyn Paclian. Sa isang birthing home sa kanilang bayan niya ipinanganak ang kanyang uniko iho na si Baby Gabriel. Nahawakan at napadede pa nga raw ni Rowilyn ang anak ng ilang minuto. Pero makalipas ang 2 oras, may nangyaring hindi nila inaasahan. Kasi po sabi po na sa center po na dinala namin, kaya nila ilabas. Yung pala, 2 hours na, hindi pa rin nakalabas yung placenta ng ni Rowilyn. Tapos nung 4 o'clock ng hapon, dinala namin sa may hospital ng Nara. Doon po tinanggal yung kanyang placenta. Tapos doon siya po nagdurugo at doon na siya nawala ng malay. Atake sa puso daw ang kinamatay ni Rowilyn. Pero ang duda ng pamilya, marahil naubusan daw ito ng dugo. Kasalukuyang nakaburol ngayon ang labi ni Rowilyn, habang ang kanyang anak nasa pangangalaga ng lola nito. Tila bangungot para kay George ang sinapit ng kanyang asawa. At hanggang ngayon, hindi pa rin daw siya makapaniwala sa nangyari. Sobrang sakit man mawala ng asawa. Mahirap man tanggapin pero kailangan kong ipahin ang aking loob para sa aming anak. Kung darating man ng panahon, magtatanong ang aking anak. Nandito ang aking pamilya para sipin sa kanya ang buong katotohanan. Nag-post ng panawagan online ang pamilya ni George dahil nangangailangan po sila ng tulong pinansyal at lalong-lalo na ang breast milk para kay Baby Gabriel. May mga nagbibigay pero paubos na rin daw kasi ito. Sa ngayon, mag-isa na lang ako. Gagawin ko ang lahat na aking makakaya para magampanan ko ang pagiging nanay at tatay sa aming anak upang mapalaki silang tama. Nanawagan ng tulong pinansyal sa lahat ng nanonood. Maraming salamat po. Mobile Journal Yeda Pascual po. Hatid ang muka ng balita. Susunod, COMELEC hindi pa raw kumbensido sa nag-viral na umunay pamimili ng boto sa Benguet Province. Bakit kaya? Ilang mga aktibidad nakalinya sa anibersaryo ng EDSA People Power Revolution bukas. At ilang sikat na K-pop artist at groups nag-perform sa kauna-unahang Waterbomb Manila Music Festival sa Quirino Grandstand. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita Pilipinas. Umarangkada na ang bentahan ng mas murang bigas ng National Food Authority sa ilang lugar sa Metro Manila. Pero sa City Hall sa San Juan, wala pang kada kilo na ibinebenta. Pero sako ang benta nila roon na nagkakahalaga ng 1,650 pesos. Nagkaroon muna ng pre-registration sa mga bibili ng unang 1,000 sacks ng NFA rice. 5,000 sako ang inisyal na kinuha ng LGU mula sa Department of Agriculture. Posibleng ngayong linggo naman daw simula ng bentahan ng NFA rice sa iba pang LGU sa Metro Manila. Ayon sa DA, inaasahang magiging available na rin ang NFA rice sa Camarines Sur at iba pang mga probinsya kabilang ang Isabela at Camarines Norte. Maghihigpit din naman daw ang ahensya sa mga posibleng mananamantala. Titimbangin daw ng COMELEC ang mga reklamo ng vote buying laban sa ilang kandidato sa eleksyon. Yan daw ay para matiyak na hindi lang ito basta gawa-gawa lamang para manira.
Para sa detalye, magbabalita live si Mon Gualvez. Mon, anong aktibidad dyan sa COMELEC ngayon? Angela, nagsagawa ng protesta sa harap mismo ng tanggapan ng COMELEC ang ilang grupo para magpanawagan or manawagan ng mga kandidatong wag daw iboto sa Senado. Kabilang sa kanila mga napili ay yung mga kandidatong sangkot umano sa political dynasty, may mga katiwalian, mga di umano'y land grabber at pogo protector at operator. Ang COMELEC naman, maingat at tinitignan yung issue at alegasyon ng vote buying. Nakukulangan pa raw ang COMELEC sa nag-viral na larawan sa social media ng umano'y vote buying sa Benguet Province. Kahit kasi may logo at pangalan ng party list group ang pinamimigay ng membership ID na may tigi ₱100, hindi pa rin daw yan sapat. Sapagkat napakadali maglagay ng isang pinrint na card, lagyan mo ng ₱300 at sabihin mo ito ay sa party list na yan. So unfair naman po doon sa party list na yon. Mas matibay daw sana ang reklamo kung may dagdag pang ebidensya gaya ng larawan ng mismong pamimigay ng pera o maghain ng affidavit na sila nga ay nakatanggap nito. Naunang binanggit ng COMELEC na sa pangunguna ng kanilang Committee on Kontrabigay, agad na nilang ituturing na vote buying ang mga magreklamo kaugnay nito. Pero paglilinaw ng poll body, Paano kung gawa-gawa lang yon nung mismo mga kalaban niya para labang palabasin na kunyari namimili siya ng boto? Isinabay naman ng COMELEC ang kanilang voter education campaign sa Panagbanga Festival sa Baguio City. Binabantayan nila rito kung may lalampas sa tamang sukat ng campaign poster sa mga pampublikong lugar. Aminado ang COMELEC, wala silang magagawa kung samantalahin ng ilang kandidato ang okasyon para mangampanya, lalo't campaign period na rin naman. Yan ay kahit nauna nang ipinagbawal ng organizers at ng Baguio City LGU yung mga tinatawag na e-politiko dito sa pagdiriwang. Isa sa sumakay sa float ang online personality at fourth nominee ng vendors party list na si Diwata. Pero git niya, wala naman daw nakalagay dito ng pangalan ng kanilang party list. Ay, wala ako. Tinaway ang ito ni Papang Ipurot. Enjoy lang, enjoy. Experience and enjoy lang. May float din si re-election ni Senator Amy Marcos kasama ang ilang artista. Iba-iba naman ang reaksyon ng ilan sa presensya ng ilang politiko sa okasyon. Actually, sana wag kasi para mas ma-feel ng mga tao na yung festive ba, maramdaman ng mga bisita dito na walang politics. Para makilala sila ng mga hindi pa nakakakilala sa kanila, okay lang naman. Wala naman po sigurong masama. Angela, mabalik tayo dito sa COMELEC main office kung saan yung nagsagawa nga ng protesta o pagkilos na grupo na nananawagan ng mga kandidatong wag daw dapat iboto, mabilis din naman silang umalis dito sa area at wala naman daw ditong problema ang COMELEC, lalo't pinapayagan naman daw sa batas yung tinatawag nga na negative campaigning. At kani-kanina lamang nag-anunsyo rin si COMELEC Chairman George Garcia na magkakaroon ng bubuing special task force na tatawaging Task Force Respect. Ito naman ang tututok daw sa pagre-regulate ng mga survey firms o mga naglalabas ng survey para mapanatili daw na maayos ang mga ilalabas ng mga datos ng mga survey na ito. Angela. Maraming salamat, Mon Gualvez. Binakbakan na naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Bongbong Marcos habang kinakampanya ang mga pambato sa pagkasenador ng PDP laban. Sa indignation rally nila sa Cebu nitong weekend, sinabi ni Duterte na inubos na raw ni PBBM sa kakabenta ang gold reserve ng Pilipinas. Inakusahan din niya ang Pangulo na balak daw maging diktador dahil wala itong balak bumaba sa pwesto sa 2028 at magdedeklara pa raw ng martial law. Una nang tinawag na kasinungalingan ng palasyo ang mga paratang ni Duterte. Pero hinamon din ng dating Pangulo ang mga sundalo at pulis na huwag daw maging sunod-sunuran kung alam nilang ito'y iligal. Iyang gamiton tong gibuhat sa iyang tatay. Hindi na po siya gyud kakanaog. Maglisod na siya. Kamo makatilaw yun o gubot. Samantala, abala naman rin sa pangangampanya ang ibang kandidato. Kahapon, naki-Walk for Good Health, Walk for Good Governance campaign si Attorney Chel Jokno ng Akbayan Party List sa Makati. Exercise is also necessary sa elections. You have to exercise your right to vote. At kaya po rin po tayo nandito para rin mapaabot sa lahat na napakahalaga ng boto natin at maging mapanuri tayo sa mga darating na halalan.
Tumulo naman sa Baguio City ang mga pambato sa pagkasenador ng Makabayan para mangampanya. Nangamusta sina Modi Floranda, Lisa Masa, Mimi Doringo, Jerome Adonis at Arlene Brosas sa mga tsuper at vendor sa mga palengke. Habang sa Bataan naman, nag-ikot ngayong araw si dating Senador Manny Pacquiao. Si Calyodi de Guzman, tuloy-tuloy ang pag-iikot sa mga school campus. Dumayo siya sa Cavite State University para sa isang forum ng mga estudyante. Sumagot naman ang Malacanang sa pahayag ni former President Rodrigo Duterte na mauuwi sa diktadorya ang panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasabay niyan, inilatag na rin ng bagong Presidential Communications Office Secretary na si Jay Ruiz ang magiging agenda sa pag-upo sa pwesto. Mula sa Malacanang, magbabalita live si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, ano na ang update dyan? Angela, opisyal na nga ipinakilala sa pwesto si bagong Presidential Communications Office Secretary Jay Ruiz. Mismong si dating PCO Secretary Cesar Chavez ang nagpakilala kay Ruiz sa media. Dito, inilatag niya ang mga plano sa ahensya. Una raw na iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanya na tiyaking mailalapit sa publiko ang mga programa ng gobyerno, gaya ng scholarships, medical assistance at iba pang tulong sa taong bayan, maging ang mga programa para sa libre o murang pabahay. Binigyan din ni Ruiz na titiyakin niyang malalabanan ng fake news at kasinungalingan. Marami raw kasing kasinungalingan na lumulutang ngayon. Magsasagawa raw sila ng public information responsibilities. Sa kanyang panig, tiniyak naman ni Chavez na mananatili ang kanyang suporta sa administrasyon. Tumanggi naman itong sabihin kung saan siya susunod na manunungkulan. Samantala, bumuelta naman si PCO Undersecretary at bagong Palace Press Officer Claire Castro sa pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa administrasyon. Kasunod yan ang alegasyon ni FPRRD na tila patungo ang Pangulo sa dictatorship. Sabi ni Castro, mismo ang dating Pangulo na raw ang umamin na eksperto siya sa pang-iintriga at pagplanta ng ebidensya. Napatunayan na raw yan noong panahon ni dating Senadora Laila de Lima, kaya't inaasahan na raw namang iintriga ito. Sinagutin ni Castro ang alegasyong isinusulong ng administrasyon ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte para hindi na siya makatakbo sa 2028 elections. Sabi ni Castro, nakikita naman daw ang paninira ng kampo ni Duterte sa pamahalaan at sa Pangulo. Angela, muli namang iginiit ng palasyo na hindi manghihimasok si Pangulong Bongbong Marcos sa impeachment laban kay Duterte. Maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza. Kahit hindi ulit dineklarang holiday ng palasyo, nagkasapa rin ang mga aktibidad ng ilang grupo bukas para sa ika-39 na anibersaryo ng EDSA People Power. Ang grupo ng ilang lokal na artist or local artists at guro na dakila naglunsad ng 4 na araw na screening sa dokumentaryo tungkol sa martial law mula February 22 hanggang bukas, February 25. Magsasagawa naman ng wreath-laying ceremony ang National Historical Commission of the Philippines sa People Power Monument sa EDSA bukas ng umaga. Sasabayan po yan ng marcha ng grupong Buhay ang People Power Campaign Network mula EDSA Shrine bukas ng hapon. Isasabay na rin bukas ang muling pagbubukas ng Aquino Center and Museum sa Tarlac matapos ang 2 taong renovation. Sa iba pang balita, may nakikita ngayong makabagong solusyon sa madalas na problema sa natatambak na dokumento sa mga opisina ng gobyerno. Yan ay ang vertical storage system. Magbabalita, Simon Gualvez. Patong-patong ng mga folder at dokumento o kaya'y siksikang mga papeles sa kabinet. Ganito ang madalas makikita sa mga tanggapan ng gobyerno. Gaya na lamang sa City Buildings and Architecture Office o CBAO sa Baguio City. Kaya effort daw talaga ang mga kawani para makuha lang ang kailangan. It will take us mga 5 minutes po, 5 to 7 minutes po pag maghanap po ng documents. Sinesearch namin siya sa Excel file and then doon namin hahanapin. Tapos after nun, hahanapin namin sa cabinet. Ang mas hassle kapag ang dokumento nasa tuktok pa ng cabinet. Kailangan mo pang pumatong, sir. Tapos maghahanap ka na naman po ulit doon. Mas nakaka-frustrate kung wala siya doon. Maghanap ka na naman sa ibang shelf. Ang ganitong problema, sinolusyonan ng L-Flash Construction Corporation sa pamamagitan ng makinang modula.
isang vertical storage system na kauna-unahan sa Pilipinas para sa mga hard copy files ng mga tanggapan ng pamahalaan. Sa Modula, naka-encode na mga dokumento sa mas maayos na storage trays. At parang may elevator sa loob ng makina na maglalabas ng hinahanap mo. Actually, typical sa mga LGU natin and government agencies, no, naka-cabinet type tayo. Tao ang maghahanap mismo sa mga dokumento, iniisa-isa natin dahil naka-file yun. No? Ngayon, itong module natin, ang machine ang maghahanap ng dokumento para sa iyo, na pupunta na lang sa iyo, kukunin mo na lang. Ganon ka efficient, bibilis ang oras, magiging productive ang tao natin. Gawa sa Italy ang Modula na dinonate ng kumpanya sa Baguio City LGU para makatulong at magsilbing pilot project. Isa sa magandang feature din itong Modula dahil nga automated rin naman yung sistema, sa isang click lang, maaaring lumabas sa kagad yung dokumentong hinahanap mo sa loob lamang ng 20 hanggang 30 segundo. Hindi lang daw limitado ang Modula sa mga dokumento at papeles. Pwede rin daw ang spare parts o iba pang items na gusto nyong itabi ng maayos para madaling makuha kapag kailangan. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH. Magdadalawang taon mula nang mangyari ang oil spill sa lumubog na MV Princess Empress sa karagatan ng Oriental Mindoro, inanunsyo ni Governor Hormelito Dolor na papalo na sa 30,000 mangingisda ang nakatanggap ng kabayaran mula sa International Oil Pollution Compensation o IOPC Fund. Para po sa dagdag na detalye, makakausap po natin si Bungabong Oriental Mindoro Mayor Elgin Malaluan. Magandang tanghali po sa inyo, Mayor. Thanks for joining me today. Magandang tanghali, Mama Angela, at saka sa sumusubaybay at nakikinig sa iyong programa sa One Balita Pilipinas. Opo, Sir Mayor, balikan lang po natin yung ilang mangingisda po sa inyong nasasakupan. Ito po nga naapektuhan at kabilang nga po dito sa nabigyan ng compensation. Pakibigyan niyo po kami ng update tungkol po dito. Yung mga na-interview, mayroon pang na-interview na hindi nabigyan, pero kukunti na lang. Marami nang nabigyan, halos lahat na. Ang hindi pa lang nabibigyan ay yung may mga fish pond na kung saan ay naapektuhan din ng oil spill na pumasok doon sa kanilang fish pond. Yun lang ang hindi pa nila nabibigyan. At yung iba, meron parang mga 40 na lang ang hindi nila nabibigyan na interview nila. Opo, ano po yung pangunahing rason bakit hindi na po sila nabibigyan? Hindi pa sila bumabalik. Okay. Ano po ba yung mga requirements? In-interview sila, base doon sa interview nila, doon lang nila nagbabase kung magkano ibibigay nila para sa assistance. Can you give us also po yung ballpoint po, yung magkano po yung natatanggap po nila? Depende. Merong nakakatanggap, pinakamalaki ay 120,000. Okay. Ano po yung nun? Yung pinakarason, bakit po 100,000? Kasi may nakita rin po ako sa balita, may iba nakatanggap naman po ng almost 700,000. Depende po doon sa kanilang laki ng kanilang bangka. Halimbawa, yung bangka nila ay basnig, malaki yung nahuhuli na nire-report nila. Doon sila nagbabase. Pero kasi Mayor... Pero dito sa amin, go ahead ang po. pinakamalaki ay 120 nabigyan. Pero Mayor, meron po kasi mga napaulat din po na nade-deny din daw po yung claim application ng ilang mga operators ng malalaking fishing boats o yung tinatawag po na pangulong. Meron po ba kayong impormasyon tungkol dito? Wala naman kami gaanong pangulong dito sa bayan ng Bungabong. Puro lang maliliit na mangingisda. Kasi ang ano daw po nila, ang rason nila, hindi po sila binigyan ng compensation kasi hindi naman daw po apektado yung kanilang lugar ng oil spill. Pero nagdeklara naman daw po ng pagbabawal ng pangingisda ang PCG sa kanila. Kaya nga daw po yung kanilang hiling na sana mabigyan din sila. Pero dyan po sa area nyo, Mayor, wala. Marami nga pinagbawal talaga ang pangingisda noong panahon na yon, yung may kasalukuyang may oil spill. No? Pero hindi rin naman nagtagal, mga 1 month siguro, na hindi sila nakapangisda. Siguro na lang po, update na lang din po sa inyo kung ano po yung magiging aksyon ng LGU para po matiyak na makakakuha po ng compensation lahat po ng naapektuhan sa oil spill. Kasi ito po ay 2 years ago pa po nang mangyari itong spill na to.
Minsan tinatawagan namin ay hindi na ang alam namin ay baka ako hindi na bumalik dahil yung iba nabigyan na nila. Kamusta naman po yung kabuhayan po ng mga residente dyan, lalo na po yung mga mangingisda ngayong, as I've said po earlier, magdadalawang taon na po nang mangyari itong oil spill? Marami na nakarecover dahil marami ng mga assistance ang naibigay ng pamahalaan. Ang local government nagbigay din at ang DSWD nagbigay din doon sa AKAP, AX na program. Oo. Yung impormasyon po, Mayor, kung saan po nilagay yung mga nakuhang oil spill sa karagatan? Ang ginawa po namin dito ay inilagay namin doon sa drum na yung nakuha, inipon. Saan po natin nilagay po? Sa drum. Opo. Saan po yung storage nun after? Nandito pa sa amin, hindi pa namin na-dispose dahil wala man talagang paglalagyan eh. Oo. Pero normally po, saan po ba dapat nilalagay yun? Yung mga drums na yun? Dapat may lagay sa tama dahil makaka-epekto rin yan sa mga sa mga halaman. Dapat mapaglagyan. So far po, nasaan po ngayon yung mga drums na po na yun na may mga nakalagay po na mga langis? Nasa ano namin ngayon, sa may barangay at saka doon sa, hindi ko lang alam, wala akong exact data sa aming DA at saka aming Menro kung saan nila pinaglalagay. I remember po kasi, Mayor, may mga ibang nag-volunteer din po na tumulong para po hindi talaga kumalat yung mga oil spill 2 years ago. Yung mga nag-volunteer na po na yun, meron din po ba silang mga compensation na matatanggap? So ang ginawa namin ay ang local government muna ang nagbigay. Binigyan po namin sila yung parang ginawa namin dun sa tupad. Yung tupad, yun ang pinagano namin. Sa kasalukuyan nung panahon na yon ay meron naman kaming tupad. Doon namin sila pinagtrabaho. Alright, sige, patuloy po kaming makikipag-ugnayan po sa inyo tungkol po dito sa issue nito. For the meantime, maraming salamat po sa inyong oras, Bungabong Oriental Mindoro Mayor Elgin Malaluan. Magandang tanghali mga kapatid. Pangalawang tortang talong sa The Best na po tayo gamit ang itlog sa ginawang survey ng Taste Atlas. Nanguna riyan ng Ajetsuloy Tamago ng Japan. Ikaw kapatid, anong luto sa itlog ang gusto mo? Tara samahan niyo ako at magtatanong tayo dito. Yung scramble. Kasi kahit saan pwede mo siyang eterno sa ketchup, sa toyo, sa suka. Yan. Sunny side up, itlog. Bakit yan? Yung paborito ng anak ko eh. Nilaga, prito, Oo, bakit omelet. yun? Bakit yun? Yun ang pinakamabilis na luto doon eh. Scramble po. Bakit scramble? Siyempre masarap yung pag tinimplahan. Scramble. Bakit scramble? Sa paghalo ng kamatis tsaka sibuyas, lumalasa kasi siya doon tapos nahalo ng maayos yung alat ng asin. Ako ang inyong hani ng bayan, ang tunay at nag-iisang pagtanggalumay sa pananghalian. Susunod, Baron Geister, binatikos ang napabalitang naaresto siya sa Mandaue City dahil umano sa sobrang kalasingan. Giit ng incognito actor, misinformation ang lahat. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Patuloy ang investigasyon ng Quezon City Police District sa nangyaring pagtatanim ng Molotov o improvised na bomba sa sasakyan ng photojournalist ng The Philippine Star na si Michael Vargas.
Miyerkules nang biglang sumabog ang likuran ng kotse ni Vargas. Tumulong na ang mga kapitbahay sa pag-apula ng idinulot nitong apoy. Yun nga lang, ilang sasakyan din sa lugar ang tinamaan ng debris mula sa naturang pagsabog. Iniimbestigahan ngayon ang riding in tandem na nakapulang helmet at itim na jacket na nakunan sa CCTV na dumaan sa lugar nang mangyari ang naturang insidente. Kung safety, hindi ako kinakabahan dahil wala nga akong kaaway. Pero sana masolve muna yung sakyan ko bago. Tsaka mahuli din yung yung gumawa nito. Hihingi ako ng tulong sa sa mga enforcement agency, sa mga NBI, pati na rin kay BBM kasi last year sabing walang crime against journalists. Bakit may ganito? Sana matulungan po tayo. Sa iba pang balita, dinagdagan pa ng DICT ang mga lugar na kinabitan nila ng libreng internet access. Ang tanong, smooth naman kaya ang connection dyan? Para bigyan ng muka ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Tila magjowang di mapaghiwalay ang mga Pilipino at ang paggamit ng cellphone sa pag-scroll online. Dahil dito, plano ng DICT palawakin pa ang kanilang free Wi-Fi program sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Parte na nga ng araw-araw na buhay ng milyong-milyong Pilipino ang paggamit ng internet mula sa pag-scroll sa social media, paghahanap ng mga recipe sa pagluluto, hanggang sa paggawa ng schoolworks at marami pang iba. Hindi talaga maitatanggi na malaki ang naitutulong ng internet para gawain na ito. Kaya naman natarget ng DICT na palawakin ang kanilang free public internet access program. Mula sa 4,469 sites noong 2022, kapalo na ito sa 15,000 ngayong taon. Ang hinahanap pa rin natin talaga is kung may pinakamaraming concentration ng mga tao para makinabang naman sila. Kadalasan makikita ang mga free Wi-Fi sites sa mga pampublikong paaralan, health centers at mga parke. Sa isang paaralan sa Marikina, malaking tulong ang libreng Wi-Fi sa mga estudyante at student teachers. Gaya na lang ni Ma'am Maricrista Puig na napapakinabangan ng free Wi-Fi para makagawa ng kanyang lesson plans. Nakaka-connect po ako agad sa internet, nakakagawa po ng lesson plan, mga ganon, and other online websites po, nakaka-connect din po ako. Sinubukan natin yan. Hinahanap lang natin ang pangalan ng free Wi-Fi. Pagkatapos diretso na yan sa welcome page ng DICT at automatic na connected na ang gadget mo. Yun nga lang, nang sumubok tayo ay nasa 2.4 Mbps lang ang internet speed. Nahihirapan din kumonekta sa ilang online video sharing platforms. Pero mabagal man, maswerte pa rin sila kumpara sa ibang paaralan. Sa isang eskwelahan na aming pinuntahan dito rin sa Marikina, halos 2 taon nang hindi gumagana ang kanilang free Wi-Fi. Maraming estudyante sana may kinabang dito, lalo na pagdating sa kanilang research. So malaking benefit sana siya sa bata, lalo na pag nag-aaral sila. Tapos related pa sa research, nakakahanap ka agad sila. Ayon sa DICT, i-report agad sa kanila kung may mga free Wi-Fi units na kanila iginabit ay hindi gumagana. Nag-iiwan naman sila ng paalala sa mga kumokonekta sa mga free Wi-Fi sa iba't ibang lugar na maging mapanuri at wag basta-basta mag-click ng mga link para maiwasan ang hacking. Don't click links, lalo na yung mga bigla nagpa-pop up na yan, be careful. Kasi minsan dyan kung ginagamit nila, di ba? Yung mga free Wi-Fi sites nagpapalabas ng mga pop-ups. And we don't know the links where it goes to, no? So mag-iingat kayo sa mga ganyan. Hindi may kakaila ang halaga ng internet sa panahon ngayon. Kaya ang ganitong libreng serbisyo, kailangan lang na sa wasto gamitin para hindi masayang ang pondo ng bayan. Mobile Journal, Ivan Tarinque po, hatid ang mukha ng balita. Pampatulog niyo ba ang panonood ng short videos o reels? May lumabas kasing pag-aaral na nakakadulot daw ito ng hypertension. Gaano naman kaya ito katotoo? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Amy Atienza. Mahilig ka bang manood sa social media ng mga short video content o reels? Baka kailangan mong maghinay kung maniniwala ka sa isang lumabas na pag-aaral na nakakaapekto daw yan sa ating kalusugan. Nakakaubos talaga ng oras ang pag-browse online, lalo na kapag sunod-sunod ang mga nakakaaliw na videos. Pero hep-hep, sabi sa isang pag-aaral, nakakadulot daw yan ng alta presyon.
Isang grupo ng researchers mula China ang nagsagawa ng pananaliksik sa mahigit 4,000 katao na aminadong ginugugol ang oras nila sa panonood ng mga reels sa social media. Matapos ang 6 na buwang medical monitoring, nakitaan ang pagtaas ng blood pressure ang mga individual na regular na nanonood ng reels lalo na bago matulog. Isang nakitang dahilan dito ay ang pag-activate ng sympathetic nervous system ng katawan, lalo kung pumupukaw ng adrenaline rush ang kanilang mga pinapanood. Pero imbes na makagalaw-galaw, ay nakakatulugan na nila ang panonood. Dito sa Pilipinas, may mga gumagawa rin yan. Gaya ng nakilala kong 22-year-old na si Andre, na aminadong hindi bababa sa 5 oras ang screen time. Parang kunwari pag mga reels na napapanood ko, yung mga road rage or yung mga nag-aaway, parang minsan kumukulo din yung dugo ko sa napapanood ko or yung mga ganun, depende sa content na pinapanood. Ayon sa Medical Secretary na si Raquel Magnayon, maaaring isa rin sa dahilan ng pagtaas ng BP ay kawalan ng physical activity. Ang nangyayari, without exercise, ang mga bata ngayon, obese ang kinalalabasan. Once daw na sa cellphone, nanonood, naglalaro, walang ginawa kundi kumakain. Instead na tumatakbo, may activities o may sports, ngayon wala na. Ayun na nangyayari. Kaya yung obesity, one cause din ng hypertension. Sa datos pa naman, pumangatlo ang Pilipinas sa may pinakamahabang screen time sa buong mundo na may average na 8.52 hours per day. Pampaantok man ito o source of entertainment, nagiging feature na rin kasi sa iba't ibang social media sites na kumita sa panonood lamang ng videos. Sa pag-usbong ng ganitong mga developments, paalala ni Secretary Raquel, tamang oras ng tulog, 8 to 10 hours, lalo na sa mga kabataan. Iwasan ang pagpupuyat. At ang isa pa nga, yung malakas na paggamit niyang mga gadget, yan lagi ang mga pinagpupuyatan. Kaya nag-i-increase din ang BP. Kawili-wili mang gawin at talaga namang tanggal bagot at pampalipas oras ang panonood ng videos online. Tandaan pa rin natin na ang ating kalusugan ang dapat nating unahin. Mobile journalist Timmy Atienza po, hatid ang mukha ng balita. Kinapos ang Gilas Pilipinas sa makuha ang panalo kontra New Zealand sa huling window ng FIBA Asia Qualifiers, habang sa UAAP unbeaten o wala pa rin talo ang NU Lady Bulldogs sa volleyball tournament. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Denise Valdesancho. Open, so they went to give it goes to to Brownlee, yes. left the layup is gone. Down to 11. Bigong maiuwi ng Gilas Pilipinas ang panalo laban sa New Zealand Tall Blacks, 87-70. Lumamang ang Tall Blacks ng hanggang 28 points sa third quarter. Sinubukan ng Gilas na humabol sa fourth quarter with only 11 points in deficit. Nanguna dyan si Chris Newsom na nakapagtala ng 13 points, 2 assists, 1 steal and 1 rebound. Tinapos nila ang qualifiers with a 4-2 record at sila rin ang second best team sa Group B. Sa kabila ng magkasunod na talo, secured na ang spot nila sa Asia Cup sa Saudi ngayong Agosto. Sa UAAP Season 87 Volleyball Eliminations, nakuha na rin ng UST Golden Tigresses ang kanilang unang panalo sa laban nila kontra UE 28-26, 22-25, 25-23, 25-15. Power duo Jansen na Regina Jurado at Season 86 Rookie of the Year ang Gepoyos. Thankful na ganun na naging outcome kasi pinaghirapan talaga namin this past week yung ipagpabuti namin yung mga lapses na namin individually para mapunan namin together. Tinapos naman agad ni na Angel Canino ang kanilang laban versus Adamson Soaring Falcons, 25-21, 26-24, 25-20. Ito rin ang kanilang unang panalo after their season opening loss against defending champions NU. Canino finished with 15 points on 14 attacks, 1 block, and 6 excellent digs. Nasa winning column na rin ang Ateneo Blue Eagles matapos masungkit ang panalo laban sa dating undefeated na UP Fighting Maroons, 25-18,
25-22, 25-18. Malaking parte niya ng pagbabalik ni Sobe Buena na nanggaling mula injury rehab. Nagtala si Buena ng 17 points on 15 attacks, 1 block, 1 ace, 6 excellent digs, and 4 excellent receptions. Mainit naman ang naging tapatan ng NU at FEU sa kanilang 5-setter match. Ngunit ang Lady Bulldogs pa rin ang nanaig sa huli. 25-15, 23-25, 24-26, 25-23, 15-8. Nanguna dyan sina Alyssa Solomon, Bella Belen at Vange Alinsug. Nagbigay ng 23 points si Alyssa Solomon habang 21 points naman mula sa 2-time MVP na si Bella Belen. For me, expected ko naman talaga yung FEU na talagang contender din sila talaga ngayong taon. Ready lang kami sa lahat ng situation na mangyari, lamang kami or hindi. Yung composure dapat lagi lang nandiyan. Mobile Journal Denise Valdesancha po, hatid ang mukha ng balita. Samantala, sa mga naghahanap ng papasyalan ngayong papalapit na summer, malaki na ang iginanda ng Boracay matapos ang rehabilitasyon nito noong 2018. Yun nga lang, nabawasan daw ngayon ang mga bumibisita sa isla. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Mary Mon Reyes. Taong 2018, sinara ang Boracay at isinailalim sa isang rehabilitation program. 6 months later, napaganda nga ang isla na pag-aayos at paglilinis nito. Pero kumusta nga ba ang Boracay 7 years later? Malinis at maaliwalas na shore at tree line, sariwang hangin at payapang beach life. Hindi maikakaila na paradise on earth talaga ang isla ng Boracay. Pero maganda man sa paningin ang mga pagbabago matapos ang rehabilitasyon, hati ang opinyon ng mga lokal at merchants pagdating sa tourist reception. Bumaba na raw kasi ang mga local at foreign tourists. Ay, marami dati kumpara sa ngayon. Oh, yun yung yung mahirap na dito, siyempre yung Palawan kasi mura, saka yung Bohol, di ba? So dito kasi mahal. So dito naman kasi kaya mahal, siyempre tinatawag siyempre yung island natin is sikat. Natural lang yun kasi alam niyo naman yung Boracay maganda eh. Mas maganda yung level up. Mahal din daw ang renta ng mga stall at wala na ang ingay ng nightlife. Kaya ang ibang business owners nagsilipatan na. It's very boring. Unlike before, the only one missing in Boracay right now is the nightlife. Ang dilim sobra. Asa na daw yung upo sila sa beach bed, kakain sila under the trees, manonood sila ng fire dancing. We cannot offer that anymore. Nagigpit yung DNR. Sumobra sa rules and regulation, ang hirap mag-compete. Ayon sa Malay Municipal Tourism Office, higit 1.7 million ang bilang ng mga turista sa isla noong January to October taong 2024. 7,000 ang ibinaba nito kumpara noong 2023. Sa datos na ito, bumaba rin ang bilang ng international tourists na nasa higit 341,000 kumpara noong 2023 na higit 351,000. Pero para sa ilang mga turistang nakausap natin, it was awesome. I had a good time. The water felt awesome. Again, every time I come, I recommend everybody to go there. It's our first time in here, so it's a good. Sa ngayon kasi parang anlinis naman eh. Not like the naririnig ko, madumi sa Boracay. Kasi yung dati. I've been a lot of islands man sa Philippines, but Boracay is the best. ramdam na raw ng mga lokal sa isla na seasonal na ang pagdayo ng turista. Sa kabila nito, all year round pa rin naman daw ang good service na ibibigay sa mga bibisita. Nariyan pa rin ang water activities tulad ng parasailing, kayaking, photo opportunities sa mga sandcastles, at ngayon ay ang nauusong party boat kung saan marami kang makikilalang bago. Paalala lang nila sa mga dadayo, dapat lang kung kalat mo, ilinisin mo. Kung may gasolina yan, nako, ibantayan mo yan mabuti. Bawal syempre magsiswimming ka na lasing, delikado. Kailangan mong i-manage yung expectation nila na yun na yung hindi na pareho dati. Hindi natin dapat kinakalimutan na panatilihin ang kalinisan at kagandahan ng ating mga isla. Dahil bukod sa tourist places ang mga ito, tirahan pa rin sila ng ating mga kapatid. Mobile journalist Mary Mon Reyes po, hatid ang muka ng balita. Hola mga kapatid, binasag na ni Baron Geisler ang pananahimik sa issue ng pagkakaaresto niya nitong weekend. Base po sa spot report ng Mandaue Police, hinuli si Baron dahil daw sa drunkenness sa naturang syudad. Nakabayad daw naman agad siya ng multa kaya pinalaya. Sa gitna naman ng issue, nag-post si Baron at sinabing maraming kumakalat na misinformation at mga maling report ay nagdulot daw ng kalituhan. Sa ngayon, okay daw siya at nanghihingi na ng legal advice para tugunan ang usapin na ito.
So abangan natin, Tapos nakusap ko nga yung asawa ni Baron, sinabi niya via DM at sinasabi nga niya they'll get in touch with us soon tungkol dito. So abangan niyo po yung mga updates natin tungkol dyan. Samantala naman, piniliwanag ni Andy Eigenman ang panawagang or pinagawa niyang bagong tattoo sa kanyang katawan. Nakita niyo ba yun over the weekend? Eto pa ha, bilang pag-alala raw ito sa kanyang pumanaw na ina na si Jacqueline Jose at si Carlo Aquino naman, kinuwento na close na ang anak niyang si Mithy sa kanyang asawang si Charlie Dizon. Narito pong report. Nagpa-tattoo ng palm leaf si Andy Eigenman. Ito raw bilang honor sa kanyang nanay na si Jacqueline Jose. Ilang araw bagong first death anniversary nito, sumisimbolo raw ang kanyang pinatattoo ng strength, victory at eternal life. Sabi ni Andy, naging mahaba, mahirap at madilim ang kanyang journey ng pagluluksa. Pero naniniwala raw siya ang love na pinaparamdam sa kanya ay nakakatulong para makita niya rin ang light. Pumirma ng kontrata sa Viva Artist Agency ang aktor na si Carlo Aquino. Galing si Carlo sa Star Magic, pero tingin niya it's time to move on and try new things. Para sa akin yun nga lang talaga na kailangan kong gumalaw, kumilos at gumalaw para hindi mo feeling na stagnant ka, yung wala kang ginagawa, ganun. So, yun, Viva, winelcome nila ako. Kwento naman niya na level up ang happening sa kanyang family life dahil close na raw ngayon ang kanyang unika iha na si Mithy at sa misis na si Charlie Dizon. Nung Christmas, nasa La Union kami, ganun. Minsan pag tumatawag sa akin, si Charlie na hinahanap. Hi Daddy, where's Tita April? Busy ngayon si Carlos sa It's Okay to Not Be Okay series na mapapanood rin sa Kapatid Network. Pero nais pa niya gumawa ng iba pang klase ng proyekto soon. Ito naman, basahan party ang naganap sa ginawang Water Bomb Manila 2025 over the weekend din ito. Habang nag-iinit kasi ang kasiyahan sa Kino Grandstand, meron namang pamatay na pagbubomba po ng tubig sa crowd. Tampok din sa 2-day music festival ang ilang super sikat na Korean celebrities. Nag-perform din syempre ang ilang Pinay acts gaya ng Bilib at ni Zella. Samantala, nasa Pilipinas naman ang Korean actor at singer na si So In-guk bilang Philippine Celebrity Tourism Ambassador for Korea. Umaasa raw si Tourism Secretary Cristina Frasco na makakatulong ang Korean star para mapalalim pa ang relasyon ng Koreans at mga Pilipino. Gayon din syempre ang mas makilala pa ng mga kababayan ni So In-guk ang mga iconic destinations sa Pilipinas. Walang kupas yan po ang reaksyon ng mga nakanood sa viral collab video na Lea Salonga at TikTok singers na sina Jonathan Tilkin at Anthony Gargilla. At eto na nga, yan nga. Staring straight back at me. Why is my reflection someone I don't know? Yan na nga ang pagkanta nila ng Reflection mula sa Disney's Mulan, kung saan mismo si Lea ang kumanta. Sabi pa nga ng ilang nakanood, mas malinaw pa sa kanilang future ang boses ni Lea. Say naman ni Jonathan, it was an honor to sing with Mulan herself. Nagpapasalamat naman ng Tony Award singer kina Jonathan at Anthony na naging honorary Asians pa raw dahil sa pagtanggal ng kanilang sapatos pagpasok ng bahay. O diba, pinatanggal sila ng sapatos. O talagang honorary Asian yan. Asian things only. Anyway guys, ayan, nakapost na yan sa kanila collab sa kanilang Instagram accounts. But, yan muna yung latest sa showbiz. Happy Monday. Balik sa'yo, Angela. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Sa ngalan po ni Cheryl Cosim, ako po si Angela Lagunsad Castro. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.